Sa bawat mabilis na panahon, hindi maiwasang lisanin ng kahapon, patungo sa bagong landas at bagong bukas. Atin ang bigyan ng panayam ang isa sa mga matapang na sumubok sa bagong pagkakataon. Kinabukasan ng bagong landas at pagbabago. Ano? Sa'yo ako? Narito kami ngayon sa Estancia de Lorenzo at samahan niyo kami makapanayam si Mr. Daniel Maritana. Masayahin, bibo, mabait at masipag na tao si Mr. Daniel Maritana na tawagin na lang natin sa palayaw na Dan. Nagsimula ang kwento ng buhay ni Sir Dan bilang isang operation manager sa ilalim ng departamento ng marketing sa isang travel agency. Umiikot ang daloy ng trabaho ni Sir Dan sa pamamahala ng mga katanungan o inquiry ng mga potensyal na kliyente. Bukod pa dito ay ang pagbubuk sa mga kliyente at pag-aasikaso sa mga potensyal na partnerships sa kanilang agency. Sa madaling salita, nasa palad ni Sir Dan ang daloy ng kita sa kanilang ahensya. Ano nga ba ang nagtulak kay Sir Dan upang tahakin ang landas ng pagiging isang travel agent? After graduating, feeling ko kasi masarap mag-travel agency kasi nakakilala ka. So, kasi I tried to finish my school 3 times. So, sabi ko, sa mga future jobs ko, I would want to really invest on the things that I really want. So, passion, naging eventually reality. So, I guess that drove me to become a travel agency operations manager. Naging masaya si Sir Dan sa kanyang trabaho bilang travel agent. Wala siyang kinaharap na problema sa taon na ginunggol niya rito. Maayos rin ang pakikisama ng mga taong nakapaligid sa kanya at talagang makikita na naging masaya siya sa larangang ito. But before, there were also times of fulfillment. Sa travel agency, oo naman, madaming fulfillment doon. Lalo pag nakakapag-travel ka, makakapag-close ka ng deals, clients. And then, actually, kahit na simple quotation pa lang, you're happy. Kasi those are leads already. And leads are very important sa travel agency. Yung mga nakukuha yung email, phone numbers, don't let go of them kasi binabayaran na kayo ng leads. So, di ba, kaya nga may Data Privacy Act na nangyari, etc. etc. Hi guys! Sa araw-araw na pagpasok ni Sir Dan sa kanyang trabaho bilang isang travel agent, ay nakasanayan niya na ito. Dumating sa punto na sagad na ang kanyang mga kaalaman at karanasan na nakuha niya bilang isang travel agent sa kanilang ahensya. Sa matagal na panahon na pag-isip-isip ni Sir Dan na kailangan niya ng bitawan ng kasalukuyan niyang trabaho upang maihanda ang kanyang sarili sa mas malaki at mas malawak pang realidad. A change of heart in the hospitality industry because I came from tourism and tours, and then I ventured now to a hotel, which is this one, Estancia de Lorenzo. So hindi naman because of the challenges, more of I want also to experience the hotel side. Parang hindi din siya change of heart eh. Well, I guess it's a developed longingness. Parang gustong-gusto ko na siya, tapos kaya ako nag-shift. Napagtanto ni Sir Dan na kailangan niya pang palaguin at linangin ang kanyang kasanayan sa iba pang mga nakahandang larangan. Pero yung tipping point kasi, feeling ko, it's not more of a tipping point, but I guess kasi kapag working na kayo, or working na tayong lahat, I want to include you, mafe-feel nyo lang talaga, totoo yung sinasabi ng iba na mafe-feel nyo lang na you need to change your work. Totoo yun kasi there's no guarantee that 1 year you stay here, the next year you're not. Or 5 years, I'm seeing myself 5 years here at Estancia de Lorenzo. No. When you would want to improve yourself, continuously improve yourself, and make yourself sustainable, my meaning of sustainable kasi is that if you're not growing, siguro that's the tipping point. That's a tipping point. I guess it's not sustainable for me. I'm not learning anymore kasi kasi the world is big, but the travel agency is small.
because you studied the hospitality industry, you're exposed to a lot of subjects, materials that would want you to be curious. Siguro totoo yung sinasabi nilang curiosity kills the cat. Or curiosity makes you change your job. Kasi I'm curious enough to know what's happening in a hotel, basically solely for marketing. Kasi before, I ventured operations, sales, marketing, so hawak ko yung lahat. But now, I'm solely for marketing, parang nakafocus ako doon. So yun yung curiosity ko. What if I just ventured into one side? It did not make my job easier, but I was exposed to a lot of marketing stunts and opportunities. Naging madali lamang ang pagtahak ni Sir Dan sa kanyang panibagong landas sapagkat nakapaloob pa rin ito sa industriya ng turismo. Ang kanyang natutunan sa dati nitong trabaho ay mabilis niyang nagamit sa kasalukuyan niyang tungkulin. At hanggang ngayon ay patuloy niya ring nililinaw. Pareha silang revenue making. We are in this hotel, we are we are thriving when it comes to our revenue streams. Why? Because the hospitality industry is rich and hindi siya nakakaumay. Unlike, I'm not saying other line of businesses are nakakaumay, kaya lang siguro exciting kasi ang dami yung laging busog yung mata nyo. Laging busog sa programa, sa events, sa iba't ibang tao na pumupunta, sa mga nagbubook, lalo kapag may mga nag-receive kayong compliments. Yun yung relevance, yun yung yung sameness niya. Sa travel agency at sa hotel, kapag ka nasabi nilang ang ganda ng pagkaka-arrange mo sa itinerary namin, ang ganda ng hotel ninyo, yung flattery parehas. That would make you want more or keep coming back for more. I was exposed to, at an early age, I was exposed to a lot of hurdles, especially financially, in the side of making profit. So, dala-dala ko yun hanggang ngayon. And, okay, sige, two things. Financial stability. I would never waste my money or the company's money into something that's not relevant, that's not worth spending on. Second, sustainability when it comes to sa mga tao. I have a good relationship with my team now. And if you have a good relationship with your team, na dala-dala ko yun hanggang ngayon, madami kayong ma-achieve. Kahit na yung mga upper bosses, yung mga heads nyo, sometimes they will insist you to do more. But if your team understands you and your capabilities and your strengths with each other, your collaboration is good, then lahat ng mga pendings din yung mawawala. Tulad ni Sir Dan, ang industriya ng turismo ay patuloy na umunlad. At tulad ng turismo, ang tao ay hindi napapagod upang maikot at masaksihan ang iba pang oportunidad sa mundo. Grow in terms of sustainable leadership. Be authentic, don't be afraid to make mistakes in front of your colleagues. Matapos ang ating panayam kay Sir Dan, ay muli nating natuklasan ang isa sa maraming posibleng pagsubok na maranasan na nagtulak sa ating mga travel agents na sumubok ng panibagong pagkakataon. Sa ating susunod na panayam ay atin namang subukang alamin kung ano pa ang mga posibleng dahilan na nag-udyok sa ating mga travel agents upang sumubok ng panibagong hamon. Ang sektor ng turismo sa Pilipinas ay mahalagang kontribusyon sa paglago ng lokal at pambansang ekonomiya. Ngunit tulad ng ibang industriya, may mga hamon din itong kinakaharap. Ngayon, tatalakayin natin kung paano nakikisabay ang mga travel agencies sa mga pagbabagong panahon. It was at a peak 2 or 3 years before the pandemic. When the pandemic happened, everything went down. Ang kauna-unahang restrict yung travel, not only international but also local and domestic travel were restricted during that time. Kaya travel agencies and tour operators really suffered a big blow during those times. Kahit na naapektuhan ng pandemya ang sektor, patuloy na may mahalagang papel ang mga travel agencies sa ekosistema ng turismo, tulad ng pagkonekta ng mga turista sa mga destinasyon at pagbibigay ng kaginhawaan sa mga abalang naglalakbay.
They're very vital because they're the connecting bridge between and among all other sectors. Diba, travel agencies coordinate directly with the accommodation sector, the transportation sector, the food and services. In fact, even the marketing aspect, malaki ang papel ng travel and trade sector because they're the ones who encourage people to visit. And other than encouraging visitors, they make travel itself easier. Sa kabila ng mga hamon, nananatiling mahalagang bahagi ng industriya ng turismo ang mga travel agencies. Hindi maaaring ipagsawalang bahala ang kanilang kontribusyon sa ekonomiya dahil sila ang nag-uugnay sa mga posibleng turista at mga lokal na negosyo. Ang lungsod ng Maynila ay taimtim na nagsusulong ng suporta sa mga sektor ng paglalakbay at turismo sa pamamagitan ng mga regular na konsultasyon at pagbuo ng isang tourism development plan kaakibat ang mga stakeholders. We're very glad to tell you that the City of Manila is doing everything it can to help not only the travel and trade sector but all the operating sectors of the tourism ecosystem. We do regular consultations with them kasi gusto namin malaman yung mga problema nila, paano namin sila matutulungan. And one good thing also, meron kasi kaming tourism development plan. Yung tourism development plan na yun, ginawa yun kasama ang mga stakeholders. So, may mga kinatawan ang mga travel agency sa Manila sa paggawa ng tourism development plan namin. So, ano ibig sabihin nun? Participative yung planning process namin. Lahat ng sektor sa tourism, sinasama namin. Habang pumapasok ang industriya ng turismo sa digital na panahon, binabago ng teknolohiya ang paraan ng operasyon ng mga travel agencies. Ang mga online na platform ay nagpapadali sa mga consumer na mag-book ng direkta na nagiging hamon sa mga traditional na travel agencies. Well, we have to be competitive every time. Even during the times na hindi masyado maganda ang tourism planning, we have to keep on finding ways to attract visitors. We have to adapt ourselves with changing technology, changing ways on how to promote the Philippines, of course. Kasi ang daming destination na pwedeng puntahan ng mga bisita. So let's take advantage of what we have. Sa kabila ng mga hamon, nananatiling maliwanag ang hinaharap ng mga travel agencies sa suporta ng gobyerno, pagsabay sa makabagong teknolohiya at taimtim na pagmamahal sa pagpapakilala ng kagandahan ng Pilipinas, nakatakdang magbago at umunlad ang industriya. You have to own the culture and history. You should not only be after the financial benefit of the profession. Kailangan adapt tayo sa sustainable tourism practices. Lalo na ang Maynila. Ano bang meron ng Maynila? Ano ba pinagmamalaki ng Maynila? History, heritage. So kailangan protektahan yun. Tumulong kayo sa pag-protect ng heritage and culture. Kasi pag hindi, pagdating ng 20 taon, ano na sasabihin mo? Paano mo i-market ang Manila? Sabi mo, old city. Old city, wala nang bakas ng kasaysayan. So you have to be adept with all the aspect of tourism. Be professional. Yung mga principles na pinag-aaralan nyo ngayon sa eskwelahan, dapat you put it into action when you graduate. Ang daraan ng landas ay maaaring puno ng mga hamon, ngunit ang propesyon ng mga travel agencies na may malalim na ugat sa ating sektor ng turismo ay patuloy na may mahalagang papel sa paghubog ng hinaharap ng turismo sa Pilipinas.